Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes
At tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales, at ito ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o mag-text sa isumbong hotline na naka-flash sa inyong mga screen. O di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio. At bago po tayo magsimula ay binabati po namin ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. At binabati din po namin ang aming Command Group ng PKG. Pinuri ng Department of the Interior and Local Government ang halos zero na insidente ng kidnapping sa bansa sa nakalipas na 6 na buwan. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Binigyang pugay ng Philippine National Police at ng buong bansa ang kabayanihan ng PNP SAF 44 bilang pag-alala sa mga magigiting na pulis na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Ang detalye ng balita ay ihahatid ni Patrolman Edwin Baris. Binibigyang pugay ng Philippine National Police at buong bansa ang kabayanihan ng PNP SAF 44 bilang mga magigiting na pulis na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Ang PNP SAF 44 ay nagbuwis ng kanilang buhay sa isang operasyon na nagpakita ng kanilang hindi matatawarang tapang at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko. Hanggang ngayon, ang kanilang kabayanihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong hanay ng kapulisan at sa sambayan ng Pilipino. Ang kanilang dedikasyon ay nagpapaalala sa lahat na ang paglilingkod sa bayan ay may kasamang malaking responsibilidad at panganib. Ngunit sa kabila nito, ipinapakita ng mga tunay na bayani tulad ng PNP SAF 44 na ang pagmamahal sa bayan ay walang kapantay. Sumasaludo ang Philippine National Police sa PNP SAF 44 na walang kapantay ang dedikasyon na nagbuwis ng buhay sa pagmamahal sa inang bayan. Nagpaalala si SILG Secretary Janvic Remulla at nagbabala na igalang ang Pilipino at sundin ang umiiral na batas sa bansa. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Femari Octaviano. Nagpaalala si Interior and Local Government Secretary Janvic Remulla sa mga dayuhang turista na igalang ang mga Pilipino at sundin ang batas ng bansa kasunod ng pagkaaresto ng 2 foreign vloggers dahil sa umano'y mapanakit at nagbabantang online content. Sa Dumaguete City, inaresto ang Estonian vlogger na si Sim Rusipo matapos idineklarang persona non grata sa Negros Oriental. Nahaharap siya sa mga kasong harassment, illegal na pagkuha ng video, mapanirang pahayag at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Cybercrime Prevention Act, bukod pa sa pagiging overstaying. Samantala sa Quezon City, inaresto rin ang Russian vlogger na si Nikita Chekhov matapos mag-viral ang mga video kung saan umano'y nagbanta siyang magkalat ng HIV at minura ang mga Pilipino. Nilinaw ng DILG na negatibo siya sa HIV at sa iba pang STD. Binigyang diin din ni SILG Remulla na bagamat mahalaga ang turismo sa ekonomiya, hindi papalampasin ng pamahalaan ang pang-aabuso at hospitality ng bansa. Isang malinaw na pagpapatupad ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
PNP Day 2026 One-Stop Shop, matagumpay na isinagawa sa Camp Brigadier Rafael T. Crame, Quezon City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Carmela Panganiban. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine National Police Day 2026, matagumpay na isinagawa ang PNP Day 2026 One-Stop Shop. Nito lamang ika-22 ng Enero taong kasalukuyan sa PNP Bulwagang Lapu-Lapu, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga kapulisan at bilang pagpapalakas ng serbisyong panlipunan sa loob ng organisasyon. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief, Philippine National Police, na kinatawan ni Police Lieutenant General Bernard M. Bana, Deputy Chief for Administration, kasama ang mga kasapi ng Command Group at mga directors ng National Support Units. Pinangasiwa ng nasabing aktibidad ng Police Community Affairs and Development Group sa pamumuno ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PICA-G, katuwang ang Community Assistance and Development Division na pinangunahan ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD. Lumahok sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong institusyon na nag-alok ng mga serbisyong pangkalusugan, social welfare, dokumentasyon, binipisyo at iba pang mahalagang transaksyon. Kabilang dito ang medical consultations, membership services, loan and benefit inquiries, civil documentation assistance at iba pang frontline services. Tinatayang mahigit 500 na kalahok na binubuo ng mga kapulisan, kanilang mga dependents at iba pang stakeholders ang aktibong nakiisa at nakinabang sa nasabing aktibidad. Sa kabuuan, ang PNP Day 2026 One-Stop Shop ay matagumpay na naisakatuparan at nagsilbing patunay na pagsusumikap ng PNP na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, hindi lamang sa publiko, kundi lalo na sa buong hanay ng kapulisan. Huli ang isang street-level drug personality sa isinagawang bypass operation ng Osamis City PNP. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Huli sa bypass, street-level drug personality timbog sa Osamis City. Timbog ang isang street-level drug personality matapos ang ikinasang bypass operation ng Osamis City Police Station sa Barangay Karangan, Osamis City nito lamang January 21, 2026 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Avellanosa, Chief of Police ng Osamis City Police Station. Isinagawa ng mga intelligence at operatiba ang operasyon matapos ang masusing intelligence gathering at pagmamanman sa iligal na gawain ng suspect. Nahuli ang suspect sa aktong pagbebenta ng hinihinalang iligal na droga. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na anti-illegal drug operations ng Osamis CPS bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan para sa isang ligtas at drug-free ng lungsod. Hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon ukol sa mga illegal na gawain sa pamamagitan ng mga opisyal na hotlines ng Pro-10. Hindi na nakapalagpa ang suspect sa pagbebenta ng iligal na sigarilyo sa Pasacao, Camarines Sur. Police Staff Sergeant Mercolito Lovendido Jr. sa report. Formal nang sinampahan ng kaukulang kaso ang isang 49 anyos na lalaki na kinilala sa alias na June matapos mahulihan ng mahigit 220,000 pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo sa isang bypass operation sa Pasacao, Camarines Sur. Ang suspect, residente ng Barangay Dalupaon, ay naharap sa paglabag sa National Internal Revenue Code o Train Law at Graphic Health Warning Laws. Naaresto ang suspect noong January 20 sa pinagsalib na operasyon ng Pasacao MPS
at Provincial Intelligence Unit katuwang ang CIDG Camarines Sur, RSOU at RID5 at Bureau of Internal Revenue Region 5. Sa operasyon, nasamsama ang iba't ibang brand ng sigarilyo na walang tax stamps at walang nakapaskil na graphic health warnings na itinakda ng batas. Ayon kay Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Acting Regional Director ng Pro5, mahalaga ang naturang operasyon upang maprotektahan ang kita ng bayan at kalusugan ng publiko. Dagdag niya, patunay ito ng matatag na pagtutulungan ng mga ehensya sa kampanya laban sa iligal na kalakalan. Kasakulukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek habang hinihintay ang resolusyon ng kanyang kaso. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. Walang palag sa batas ang isang OFW matapos tangkaing ipuslit sa bansa ang mahigit 43 milyong pisong halaga ng cocaine sa NAIA. Muling magbabalita dyan si Femary Octaviano. Arestado ang isang 30 anyos na Filipina OFW sa NAIA Terminal 3 matapos tangkaing ipuslit sa bansa ang 8.19 kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 43 milyong peso. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group, ang suspect na kinilalang si alias Vay na ay dumating mula Brazil via Doha, Qatar. Nadiskubre ang illegal na droga sa X-ray screening matapos mapansin ang kahina-hinalang laman ng kanyang bagahe kung saan natagpuan ang cocaine na nakatago sa false compartment. Kinasuhan siya sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang mahigpit na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga, alinsunod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Bunga ng masigasig na pagsugpo ng pambansang pulisya laban sa illegal na droga, mahigit sa 3 milyong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa Apari, Cagayan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Richelle Ledesma. Higit 3.4 milyong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng Apari Police Station sa implementasyon ng search warrant sa Barangay Makanaya, Apari, Cagayan noong madaling araw ng ika-18 ng Enero taong kasalukuyan. Nasamsam ang 9 na piraso ng plastic sachet na hininalang shabu, isang plastic box na naglalaman ng hininalang shabu na may tinatayang bigat na 500 gramo at nagkakahalaga ng 3 milyon at 400,000 piso. Isang bukas na plastic sachet na may hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 10 gramo at halagang 68,000 piso. Mga lighter, aluminum foil, plastic straw, improvised tutor, carton box at isang magazine para sa 9mm caliber. Naging matagumpay ang isinagawang operasyon dahil sa pinagsanib na pwersa ng Apari Police Station sa pamumuno ng hepe na si Police Major Juniel Perez, katuwang ang 1st Mobile Force Platoon at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, Maritime Law Enforcement, Team Apari, Cagayan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at PIT Cagayan North. Mahaharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang pagsusumikap ng Cagayan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Mardito Janguluan, Provincial Director, na masawatang ganitong uri ng illegal na aktibidad at paigtingin pa ang mga operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas para sa katahimikan at kapayapaan ng komunidad. Magbabalik po muna ang ating programa makalipas ang ilang paalala. May social media account ka ba? Gumagamit ka ba ng mga messaging apps? Nakakatanggap ka ba ng mga unwanted messages with links? Naku, mag-ingat ka, baka scam yan. Ang online scam ay isa sa pinakakaraniwang krimen ngayon. Ginagamit ng mga scammers ang social media, text at email upang manloko at magnakaw ng pera at personal na impormasyon. Sir, ano po ba ang parusa sa mga mahuhuling gumagawa ng online scam? Usually, it is 1 degree higher than usual penalty as provided under Article 315 of the Revised Penal Code. So, it ranges 12 years or more. It depends also on the amount involved, especially the value defrauded. And paano po natin maiiwasan ng online scam? Huwag agad tayong mag-click
Dahil nakakita tayo ng mga words na points, rewards, prices, higher discount, lower interest rates, bonus, and of course, no down payment, no required documents. So these are indications. Please don't click it immediately. Think before you click. So wag po tayo magpapaniwala agad sa mga too good to be true offers. Think before you click. At kung kayo ay maging biktima ng cyber crimes, especially online scam, i-report agad sa pinakamalapit na himpilan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Laging tandaan, maging mapanuri at huwag magpaloko. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa mas pinaigting na operasyon ng PNP, nasabat ang mahigit 1 milyon na iligal na droga at baril sa Camarines Sur. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Sa patuloy at masidhing kampanya laban sa iligal na droga, matagumpay na nagsagawa ang Police Regional Office 5 ng Enhanced Managing Police Operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual sa bisa ng search warrant nito lamang Enero 20 taong kasalukuyan. Sinagawa ang operasyon dakong alas 6 ng gabi sa Zone 3 Barangay Mataorok, Minalaba, Camarines Sur na nagbunga sa pagkakaaresto ng isang suspect na kinilalang alias Nono. Ang operasyon ay pinangunahan ng Minalabak Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Camarines Sur, sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 5. Nasamsam ang 37 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuong timbang na humigit kumulang 148.2 grams at itinatayang street value na 1 million pesos. Nasamsam din ang isang caliber 45 na baril na kargado ng 4 na bala. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng matibay na paninindigan na buwagin ng mga sindikato ng ilegal na droga at protektahan ang ating mga komunidad. Ang walang sawang pagsisikap ng Police Regional Office 5 ay patunay ng misyon ng PNP na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. 11 bagong patrol vehicle ipinamahagi sa Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ito ay bilang bahagi ng pagpapalakas ng police visibility at operation sa probinsya. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Jane Rose Bohol. 11 bagong patrol vehicle ipinamahagi ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ipinamahagi ang 11 bagong patrol vehicle sa Misamis Occidental at Lanao del Norte bilang bahagi ng PNP Modernization Program na layong palakasin ang law enforcement operations, mapabilis ang police response, at mapataas ang police visibility sa mga komunidad. Sa Misamis Occidental, pinangunahan ni Police Colonel Reynaldo M. Maclang, Acting Provincial Director ng Misamis Occidental Police Provincial Office, ang turnover ng 7 sasakyan na ginanap sa Camp Major Lucas O. Naranjo, Oroquieta City. Ipinamahagi ang 6 na unit ng personal career, 4x4 Toyota Hilux sa Panaon, sa Pangdalaga, Baliangaw, Don Victoriano, Tanggob, Clarin, at isang unit ng Toyota Innova sa Osami CPS. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mardy M. Hortaliosa, Deputy Provincial Director for Administration, bahagi ito ng modernization program ng PNP upang mapabuti ang operational mobility at police visibility sa kanilang mga area of responsibility. Samantala, sa Lanao del Norte, pinangunahan ni Police Colonel Leo Suwa, Provincial Director ng Lanao del Norte Police Provincial Office, ang turnover ng 4 na bagong patrol vehicle sa Camp Major Eduardo Caligo Tunog. Nagsagawa ng blessing si Father Andy Macas at nag-alay ng panalangin para sa kaligtasan ng mga pulis at sa maayos na paggamit ng mga sasakyan. Ipinamahagi ang mga patrol vehicle sa mga police station ng Puuna, Piagapo, Sapad, at Kauswagan, pati na rin sa Provincial Office ng LDN-PPO. Ang pamamahagi ng mga patrol vehicle ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng PRO-10 na palakasin ang frontline police services
at tiyakin ang mas mabilis, epesyente at maaasahang paghahatid ng serbisyong pangkapulisan sa publiko. Arestado ng Pangasinan Cyber Response Team ang 2 individual dahil sa pagbebenta ng smuggled na sigarilyo online sa Dagupan City, Pangasinan. Ang detalye ng balita ay mula kay Patrolwoman Mary Grace Artisuela. 2 individual ang naaresto sa Dagupan City, Pangasinan sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ng RACO 1, kaugnay sa iligal na pagbebenta ng smuggled cigarettes. Sa isinagawang cyber patrolling na mataan ng mga otoridad ang isang Facebook account na nag-aalok ng hindi otorisadong sigarilyo. Sa mismong operasyon, agad na inaresto ang 2 suspect matapos makumpirma ang kanilang iligal na gawain. Nakumpiska mula sa kanila ang mahigit 200 rims ng smuggled na sigarilyo. Agad dinala sa Pangasinan PCRT ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Ito ay might be yung effect nito sa health natin ay lalo yung mga sa nagsisigarilyo baka mas grabe kasi hindi to siya regulated, hindi dumaan sa proper examinations. Yan ang mga balitang ating nakalap mula sa ating mga PNP correspondents. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako si Patrolwoman Sari Bernales. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang Pulis at Komunidad. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.